Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel for today, Jesus heals a dumb man and has pity for the people. Taken from Matthew 9, verses 32 to 38. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out, the mute man spoke. The crowds were amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "He drives out demons by the prince of demons." Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa akin naman yung his heart was moved with pity. Mhm. Yun yung parang nakatouch sa akin kasi ito yung gustong-gusto natin marinig sa tao, yung naawa ako sa iyo, yung gano'n. Pag naririnig natin yon na talaga, lumalambot yung puso natin, yung ating mga hinanaing, no, yung sama ng loob. Pag merong nag-accompany sa atin na sabihin na nararamdaman, no, kahit nga hindi niya sabihin na naawa, nararamdaman niya na nakikiramay siya. Ang laking tulong na nabibigay natin. So si Jesus, pinapakita niya dito, his heart was moved with pity. Biruin mo, no? Hindi pa niya nga kilala yung mga tao. Nakita lang niya yung sight. Yung sight lang ng crowd. Pero yung naawa na agad siya. And then, mamaya sa message na malalaman natin kung gaano magbigay ng action si God sa atin. Dahil naaawa siya sa atin. Yan yung sa akin. Ayan. So, ang sinasabi mo, si Jesus is moved with pity. Nakita lang niya ang daming crowd na parang walang nagga-guide sa kanila. So, na parang sabi mo, nararamdaman niya yung nararamdaman ng mga tao. Ganun ang ating Panginoon. Dagdag lang ako, nararamdaman niya. Actually, oo, kung may nararamdaman yung tao na pero may iba nga, hindi nila alam, akala nila tama sila eh. 'Di ba? Pwede rin yun. So, parang naaawa si God na naaawa kayo sa sarili or hindi nyo alam yung ginagawa ninyo. Parang ganon. Amen. Okay. Ako naman, master of the harvest.
So, ito kasi yung kausap niya rito, yung mga disipulo niya eh. So, sinabi niya sa disipulo, the harvest is abundant. Ibig sabihin, hinog na yan. Kita mo, dami-daming tao. So, nangangailangan niya ng ng maggagabay sa kanila. Yun yung sabi. So, hindi naman sinabi ng ng ni Jesus na maghanap na kayo ng makakatulong nila. Sabi niya, humingi kayo ng mga manggagawa doon sa master of the harvest. So, ibig sabihin, si Jesus talaga nagkwa-qualify doon sa mga gagabay din sa mga yan. Talagang si Jesus yung magpapadala ng mga gagawa. Siya magkwa-qualify. Okay. So yung sinabi mo na he is the master of the harvest. Kasi tayo nga, lagi natin, excited tayo. Ma-harvest tayo, harvest. Ganyan. Pag walang ma-harvest, ang lungkot natin. Bakit? Sino ba inaasahan natin na mag-harvest? Sabi nga dito, si Jesus. Ngayon, sinasabi niya sa atin yon. Kaya, siya ang qualify. Ibig sabihin, siya ang namimili kung sino yung maganda. Kumbaga sa puno, pinipili niya yung mga manibalang o kaya hindi yung bulok o yung mabubulok ang kinukuha niya. Kaya, pagka ganon, di ba puno? Ang daming bunga. Naku, kung tayo mag-harvest, lahat yun, kukunin natin lahat, hindi natin pipiliin para rumami. Pero si Jesus, hindi. Ang pinipili niya yung mga best, yung mga magaganda, nakakwalify niya. Pero pag tinignan natin, ay, ang konti. Di ba? Hindi natin nakita yung qualified, yun yung kinuha niya. Yan. So, yun yung maganda kasi yung Okay. word na qualified. Amen. So, yung naman, yung parang message ko dito, no? Dahil nga sa, nagpakita na naman si Jesus ng dito, ng miracle. Kasi kailangan maggawa ng miracle kasi mga tao talagang hirap maniwala di ba? So tingnan mo nga yung sa una, inaya niya yung demon, pero anong sabi? Yung mga tao, wow, first time. Pero anong sabi ng mga Pharisees? Ay, kasi prince ng demonyo yan, kaya nagtusa niya. O, di ba? Meron namang ibang interpretation. So, ngayon, dito naman sa pangalawa naman na pinuntahan niya, yung sinabi mo yung nagko-qualify, maganda yan na ilagay natin sa isipan natin. Kasi it will help us realize na the best will always come from the Lord. No, pwedeng binigyan tayo ng talent to choose, but no, we always rely on the Lord for the best. Yung atin, yun yung sa atin as human, pero si God pa rin ang nakakaalam. Kaya minsan, magtataka ka, meron kang ginawang desisyon o may nangyari sa na feeling mo yun yung best. Pero bakit hindi ko makuha? Bakit hindi nangyayari sa akin? Malas ba o bad ba ako? Hindi. Kasi alam ni Lord kung ano yung best para sa iyo. At hindi mo yun marirealize at magiging malungkot ka habang buhay kung hindi mo tinanggap si God as your Lord and Savior and if you don't trust and surrender your life to Him. Hindi mo yun marirealize. Kaya akala mo, hindi best yung binigay sa iyo. Ganon din dito sa servanthood sa simbahan. At sa akin yung sa personal natin. So, ang message sa atin, ito parang sa tingin ko talagang ito yung parang yung mga nagbibigay na ng paggabay, accompaniment. Parang ito ang bagay na bagay doon sa natin, accompaniment program natin. Ibig sabihin, una, yung mga makakatulong natin, sabi niya, humingi kayo sa akin at ako ang magpapadala nung nababagay diyan sa inyong mga misyon. And nakita mo naman doon sa una, siya ay parang nag-empower. Binigyan niya yung mga workers ng kapangyarihan. Kapangyarihan na
magpagaling ng mga sakit, magpalayas ng masasamang espiritu. Basta kung ano ang kayang gawin ni Jesus, ibinigay niya doon sa mga workers na ipadadala niya sa atin. So, ito, nagkaroon na naman ako ngayon ng realization. Minsan kasi, pagka tayo, pinadala yan mga nandyan, mga tao, halimbawa sa kapihan, maraming nandyan, at maraming naliligaw, marami dyan ang mga nabibigatan. Minsan, akala natin tayo ang magbabago sa kanila, magta-transform sa kanila. Tayo ang magpapagaling sa kanila kung ano man ang kanila nararamdaman. Kaya nga, ang paalala ng ating Panginoon dito, as the master of the harvest. So, tayo, eto, ang galing-galing nito. Kunin natin to. So, alagaan natin mabuti to. Di ba? So, hindi ganun. Parang hindi ganun ang idea ng ating Panginoon. Hingin mo lang sa akin, and I will give it to you. Tama-tama sa iyong mga pangangailangan. I will empower them. I will give them all what I can do. Lahat ng mga kapangyarihan na kaya kong nagagawa ko, ibibigay ko sa inyo. Di ba? But trust that I will do all these things. Kailangan ka lang maging faithful sa iyong ginagawa and do what is asked of you sa atin. Di ba? Ano ang ating gawain doon sa ating kapihan? To welcome everyone. Wala tayong pipiliin. We do not parang eto mga kailangan yung gawin, eto mga kailangan yung so that you will be able to do or para tayo mag-succeed dito. Medyo yan ang aking parang realization that God will prepare our workers too. Tayo will have to be faithful. Gawin natin lahat ng mga pinagagawa niya sa atin. Sa atin, di ba, ang mga leader sa atin, hindi tinatawag na head, coordinator. Ibinababa lang kung ano yung pinagagawa sa atin ng Correct. Panginoon so that whatever we receive from God, sinasabi namin sa inyo. So that ang pinaka-importanting activity ng mga workers sa kapihan is the gospel reflection. Ayun ang pinaka-importanting activity because it is where God will transform us, God will empower us, God will enlighten us kung ano ang ating magagawa, whatever gift that God has given us. So, hindi lahat ng mga pinadadala niya riyan ay puro merong mga special gift. There are so many things that our workers need to do doon sa kapihan. Marami nga dyan. If you will only welcome with a smile, with love coming from God, malaking bagay na yon sa mga bisita natin. Di ba? Parang dyan sinabi ni Jesus come to me all of you who are burdened and heavily burdened, and I will give you rest. Tayo yung ginagamit niya so that through us, maramdaman nila yung pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Gusto rin namin i-remind o paalala lang sa mga nakapunta na po dun sa kapihan ng simbahan dito sa Mary Help of Christians, dito sa Better Living, na i-promote niyo po, no, kahit magkaroon kayo sa simbahan ninyo. Kasi parang ano po yan, it's a venue to welcome everyone. Makausap niyo lang po yung taong may naghahanap na may makakausap, malaking bagay na po yun na may bibigay natin sa kanila. Yan. Okay, so wag po natin makalimutan na si God ay laging nakaabang sa atin with the heart full of pity
no? Kasi alam niya kung ano yung best sa atin. Ayaw lang natin pumalag para magawa niya yung sa buhay natin. Yeah. So it has to start with us to accept Him as our Lord and Savior and surrender everything to Him. Siya ang bahala. Amen. No? Hindi tayo kawawa, di ba? Si Lord ang bahala, tayo ang ma-bless. Yeah. Okay. Amen. Okay. See you Okay. again tomorrow in our coffee time with God. Amen.